Buenas noches, damas y caballeros. When Sara Duterte's Chief of Staff, Zuleika Lopez, will testify as a hostile resource person or hostile witness of the prosecution, who have already summoned her to be their next witness next week, it is very much possible that she will raise the issue of the Oplan Romanov, the alleged plot by the administration of President Bongbong Marcos to massacre the entire Duterte family. And the name of the Operation Plan Romanov came from the July 17, 2018 massacre of the royal family, Romanov family, led by Russian Tsar Nicholas II and his wife Alexandra and their children in Russia. At nabisita na rin natin yan, yung puntod nila dyan sa St. Petersburg. So yan. So mukhang very inventive itong gumawa nitong script na ito na Oplan Romanov. And very shocking. Imagine what will President Marcos gain by killing the entire family? Di ba? Na the Marcos family already experienced what happened when allegedly sila Fabian Ber and former First Lady Imelda Marcos orchestrated the assassination of Ninoy Aquino. So nakita nyo ano nangyari, di ba? So kumbaga stupid politiko na lang talaga ang gagawa ng assassination of their enemy. In fact, yun natural death pa nga ni former President Corazon Aquino that helped flip the tide, that helped catapult former President Benigno Aquino III or Pinoy into power. So the killing of any member of the Duterte family, even the death of Digong Duterte all the way sa The Hague, will also have the effect of helping the relative kung sino man tumatagbo sa pagka-presidente. Kung si Sara man yan, that will have that kind of effect. At nakita na natin yan through history. So yung sympathy na punta kay Cory because of the assassination of Benigno Aquino III, and then yung sympathy votes na punta kay Pinoy because of the death of a few months before the election, the death of former President Corazon Aquino. Before that, mahina pa sa survey si Benigno Aquino III, pero suddenly lumakas siya. So that's why President Marcos will not do this. At sa pangalan pa lang, Oplan Romanov, ang pangit na talaga. Ang pangit na talaga sa history, kasi until now, syempre marami pa rin sumusuporta sa slain imperial family. At meron pa nga, di ba, daming movies about Anastasia, although nakita rin natin yung puntod ni Anastasia, namatay talaga siya. None of the Romanov children survive the massacre. So well loved ang mga Romanov, at kahit ngayon naman they are loved more than the one who ordered them, na si Vladimir Lenin ng Russia, the head of the Bolshevik forces noon, who massacred the Romanov family. Kaya napaka-stupido naman kung sino ang nagbigay ng pangalan na Oplan Romanov pa. Pero tonight we will trace kung saan ba nagsimula yan.
Oplan Romanov. At tonight, we will expose kung bakit talagang napakalaking kasinungalingan yan at katangahan na nag-hatch ng Duterte family. Mukhang sila talaga ang nagsimula niyan. Specifically, si then mayoral candidate and now acting mayor of Davao dahil his father cannot serve the term, nasa Dahig siya, na si Baste Duterte. Si Baste Duterte ang unang nagbanggit dyan sa fantasy na yan na Oplan Romanov, Operation Romanov. At itong si Baste, as early as January 28, 2024 sa Maisog Rally na nag-publicly declare at in fact parang pagbabanta pa nga ito sa mga Marcoses. Ang unang ideya dito ay the Marcoses will suffer the fate of the Romanovs. Mamamatay sila lahat kung nabuo yung people, kasi doon pa lang nananawagan sila as early as January 2024 nananawagan na sila ng withdrawal of support, people power, may military coup d'etat. So sabi ni Baste, ito daw si President Bongbong Marcos will suffer the fate of the Romanovs and also the fate of Benito Mussolini, yung part ng axis of evil ni Hitler at ni Emperor Hirohito ng Japan. Germany, Japan, and Italy. The axis of evil yan, laban sa mga allied forces led by the British, the Americans, the French during World War II. So nabisita na rin natin yung porch diyan sa isang Italian federal building kung saan parati nag-i-speech, ganito yun, parang si Bato yun, ginagaya nga siya ni Bato, yung si Benito Mussolini, pag gano'n yun, taas ng ulo, taas ng cheat, gano'n, parang peacock, tapos punong-puno ng mga medals, gano'n. So nakita na rin, nagpicture na rin tayo dyan kung saan parati nag-i-speech si Benito Mussolini. Si Benito Mussolini rin, kasama ng asawa niya, nung pabaksak na yung Italy, pabaksak na si Hitler, tumakas siya, sinubukan niya magsuot ng German uniform kasama ng mga German, pero nung nahuli na sila, binitawan sila, iniwan sila ng mga German officers. Kaya nahuli sila ng mga tao, nahuli sila ng mga guerrilla forces, Italian guerrilla forces, at pinatay sila, binikti sila. They were hung. And una, tinorture pa sila, pati ng asawa niya. So sabi ni Baste, ganito ang sinabi ni Baste. Remember, January 28, 2024. Sabi ni Baste, itong sinabi niya kay President Bongbong Marcos, and I quote, "Before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife." Yan, yung Italian dictator na part ng axis of evil. And then, syempre, si Baste nagsimula nito. And then yung pumutok na yung mga pagbabanta ni Sara, yun na, kinuha na nila. At sinabi na nila, yun daw, galing daw kay Marcos. Galing daw sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, yung Oplan Romanov. When in fact, ang unang nag-raise nun, January 28, 2024, ay si Baste Duterte. Kumbaga, galing sa kampo nila, yung mga Romanov ek na yan. Romanov Operation o Romanov o Plan Romanov. Sa kanila nang galing. Kaya lang, una, warning ito ni Baste sa mga Marcoses. And then, naisip ng mga bride boys ni Sara, ay, pwede pala natin hiramin yan kay Baste at sabihin natin yan ang plano
ng Marcos administration. When in fact, sila ang nagplano, sila ang balak na patayin. Kaya totoo talaga yan, nag-hire na si Sara ng killer, ng assassin para patayin ang Marcos family. Kasi yan ang nasa isip nila as early as January 28, 2024. Nagbalak na sila na patayin ang buong Marcos family. Sila ang nagsimula sa Oplan Romanov, directed against the Marcoses. Kaya inamin ni Sara, nag-hire na siya ng killer to kill President Bongbong Marcos, the First Lady, and siguro hindi na lang niya sinabi, pero kasama na rin yung buong pamilya. Pero binaliktad nila nung naghahanap na sila ng magandang excuse doon sa meltdown ni Sara Duterte dahil masyado siya naapektado doon sa pagkulong kaya sa alleged lover niya na si Zuleika Lopez. So pakinggan natin kung sino ang tunay na author ng Oplan Romanov. Ito siya. From now on, before you go to bed, Hindi. just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Warning yun, Warning yun. Honorable Zamora. Dali. Madam Chair, I just want... Okay, bakit lumabas pala ito sa hearing, Tingnan nyo. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. O yun, yung hinahabol na, yung nag-aaway-away na talaga, yung Marcos administration, yung may mga plano na para impeach si Sara, yun, nag-issue na si Pulong Duterte yung warning na yan. Sabi niya, kung itutuloy-tuloy nyo yan, mamamatay kayo kagaya ng mga Romanovs. Mamamatay kayo kagaya ng Italian dictator Benito Mussolini, na idol ni Bato de la Rosa. So, yun, dito makikita natin na sila talaga, sila nag-imbento yan. Pero binaliktad nila. From sila nagbabalak na patayin ng mga Marcoses and warning na the same fate will happen to them kagaya sa nangyari sa the Tsar of Russia, Nicholas the Second, and the rest of the family, and also the hanging of Benito Mussolini. Ganyan rin mangyari sa mga Marcoses. At sinabi na kanya, naalala nyo 1986, buti hindi pa kayo pinatay. Buti na pinatakas kayo ng Amerika. Umiyak na si President Ferdinand Marcos noon, humingi ng tulong kay Ronald Reagan, US President. So ang tulong talaga hiningi ni Ferdinand Marcos ay para bombahin yung tao, magpadala ng mga eroplano para bombahin ang tao, Pero sabi ni Ronald Reagan, pati yung Secretary of State niya, we won't do that. You have to cut it and cut it clean. Kumbaga, hindi namin gagawin yan. Ayusin mo yan. Umalis ka na lang dyan. Yun, pinadala ng mga helicopter dito para kunin sila. Yun. Dinala sila sa Hawaii. Yan. So,
So yun ang warning ni Baste na pwede itong mangyari sa inyo. So ginamit niya talaga yung Romanov family and Benito Mussolini family as an example. Sila talaga nagsimula sa mga Romanov ek na yan. And then ngayon, bliname nila or transfer nila ang script sa mga Marcoses na mga Marcoses daw nagsimula nito. So nakita nyo talaga gaano talaga kasinungaling, gaano talaga gumalaw ang mga Duterte, flipping the script. Sila nagsimula and then suddenly wala silang excuse para sa pagbabanta ni Sara. Yun na, ginamit na nila itong the same plano to kill the Marcoses, binaliktad nila na ito na naman daw ngayon ang Oplan Romanov is to kill the Dutertes, not the Marcoses. So ganyan ka Machiavellian, Machiavellian, yung the end justifies the means, Ganyan magaling ang mga Duterte. At incidentally, nabisita na rin natin ang bahay ni Niccolo Machiavelli, na isang political genius, political strategist sa Florence, France. That's Florence, Italy. Sorry. Florence, Italy. So ganyan, we love history. Kaya history only repeats itself, O nakita nyo, bumabalik ulit sila Mussolini, sila mga Romanovs at mga eto na nga, the hanging of the massacre of the Romanovs. That's why if you love history, at babat ka sa history, kaya I love to travel to know history firsthand. You will see the pattern ng mga action, kasi nagbabalik-balik lang yan eh. History repeats itself. Naitahi mo yan eh. Tingnan mo ito, sinimulan ni Pulong, ni Reyes yung Romanov, Oplan Romanov, against, to warn the Marcoses. And then binaliktad nila. Pinaratang nila sa mga Marcoses, na sa mga Marcoses daw ang nag-launch ng Oplan Romanov. O, tingnan nyo, huling-huli kayo, bistadong-bistado yung pagsisinungaling at galing nyo sa fake news at saka sa political strategy, propaganda strategy. So bistado na kayo ngayon, So share this vlog kasi this Oplan Romanov may again be raised by Zuleika Lopez next week. At kung ni-raise niya yan, alam nyo na kung kanino nagsimula yan kay Baste. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog.